Ayan, good morning po sa lahat po ng mga natutok sa atin ngayon dito sa Facebook Live at sa radyo, dito sa 101.7 radyo natin. At ngayong araw po ay may makakasama po tayo mga bisita mula po sa Bureau of Fire Protection San Jose. At mamaya po ay magbibigay po sila sa atin ng ilang tips at paalala tungkol po sa pag-iwas sa sunog dahil ngayon po ay Fire Prevention Month. And bago po natin simulan ng lahat, magpapakilala po muna ang ating mga kasamahan, student intern din po dito sa radyo natin. Ako po si Judy May Dawis. Ako po ay intern po ako ng OMSC, Bachelor of Arts in Communication po. Ayan. So magandang umaga po sa lahat po ng ating tagapakinig at tagapanood po riyan. At syempre po magpapakilala rin po muna ako, nakalimutan ko. Ako po si Maria Teresa Frias, student intern din po ng radyo natin. At syempre, May Nicor po ng student intern ng radyo natin. Ayan, so hindi lang talaga tayo ang magkakasama ngayong araw, makakasama din po natin ang ating mga espesyal na bisita galing sa Bureau of Fire Protection dito po sa San Jose. Sila po ay sina Customer Relation Officer FO1 Eloisa L. Galase, Customer Relation FO1 Officer FO1 Nikki D. Magdasal at si Customer Relation Officer FO1 Elora Divina Timisina. So magandang umaga po mga ma'am. Pwede na po kayong bumate. Good morning po sa lahat ng nanonood at nakikinig po sa kanilang bahay ngayon at on behalf of our Municipal Fire Marshal, Fire Senior Inspector Rogelio Cabalse Jr., ako po si Elora Divina Timisina at hello po sa mga kasamahan namin dyan sa San Jose Fire Station, sa mga naka-duty po ngayon dyan sa OPSEN. Good morning po sa inyong lahat. Ayan po, binabati ko po ang lahat. Ako po si Fire Officer 1 Eloisa L. Galase. Kami po ay nandito ngayon ikinatuwang ng San Jose Fire Station sa pangunguna po ng aming butihing hepe, Fire Senior Inspector Rogelio O. Cabalse Jr. Good morning po sir sa mga nakikinig po dyan sa station. Good morning po, I'm FO1 Nikki D. Magdasal. Binabati ko po ang lahat, lalo na po ang mga kababaihan. Happy Women's Month, ngayon pong month ng mga kababaihan, March 2026. Ayan. At syempre, ngayong oras po natin ay 11:11 ng umaga. At syempre magsisimula na po tayo sa ating tanungan. Ayan ma'am, hihingi lang po tayo ng update po noon sa ating BFP San Jose. Ayan mga ma'am, ano po yung mga ginagawa at gagawin pa na mga aktibidad ngayong Fire Prevention Month? Good morning po ulit sa lahat. So, nung pong January, nung pong March 1, nag-start po ang kick-off ceremony ng BFP. Dito po kami nagkaroon po kami ng motorcade kasama yung iba't ibang mga fire brigades. At syempre, yung mga kasamahan din po natin na mga motorista, kasama dito yung yung grupo ng Masculados, nandyan din po yung mga fraternities, at CAAP, PhilChai, yung mga fire brigades po, at iba't ibang barangay po ay nakisama sa motorcade namin. After that po, nagkaroon kami ng mga palaro, yung mga Fire Olympics, and of course, meron din po ang BFP category doon. And sa buong buwan ng March po ay ginaganap ang Fire Prevention Month dahil ito yung pinakamainit na dineclare sa buong Pilipinas. And also po, nagkakaroon din po kami ng Community Relations Week na from March 8 to 14 yan. And of course, syempre, ang Women's Month. Ayan ma'am, may tanong ko lang po ma'am, ano po yung purpose nung nabanggit niyo po kanina na nagkaroon po kayo ng motorcade. Ano po yung purpose nung motorcade na ginawa niyo po na yun? Ma-share niyo lang. Opo, kasi yung motorcade namin, di ba kasama lahat ng mga na participants para ipalaganap of awareness po dito sa lahat sa bayan ng San Jose na meron po tayong gaganapin na meron tayong pinagdiriwang na Fire Prevention Month ngayong pong buwan ng March na to na kailangan po nating mag-ingat at maging handa in case po of emergency o in case po na magkaroon ng sunog at dapat nating tandaan na ngayong buwan po na ito ang pinakamainit na buwan po. Kaya mag-ingat po tayong lahat. Ayan. So yung sa pag-spread nyo din po ng awareness, syempre po, lalo't higit ngayon sa mga kabataan po, yung social media nyo po ba ay, matanong ko lang po ay, ginagamit nyo rin po ba ito para mag-spread po ng
awareness po, lalo't higit sa mga kabataan na nakatutok lang talaga sa social media ngayon po. Ayan po. So, good morning po. Yung tanong po ni ma'am, sasagutin po natin siya. Bali po, meron po kaming official Facebook account. Ito po yung BFP Mimaropa San Jose. Pwede nyo po siyang i-add or i-follow. At meron din po kaming pinopost araw-araw. Ito po yung fire safety tips. Ito po yung fire safety awareness para po sa lahat ng audience. Hindi lang po siya pangkabataan. Wala pong pinipiling tao or wala pong pinipiling edad yung mga paalala namin. Lahat po ito ay mula sa kabataan hanggang po sa ating mga matatanda. Dapat nga po tayong matatanda po yung nangunguna sa pag-iingat sa sunog. Sa social media po, meron po kaming pinopost araw-araw na fire safety tips. Dito nyo po makikita din yung mga activities na ginagawa namin para aware po kayo na ang bumbero ay 24/7 visible po sa public. Hindi po kami natutulog. I mean, hindi po kami nawawala ng duty 24/7. Natutulog po kami kasi tao siya. Hindi po kami nawawala ng duty 24/7. 24/7 po kaming aware. Isang tawag nyo lang po at makikita nyo din po dun sa Facebook page namin yung hotline numbers namin kung saan pwede po kayong tumawag in case na may sunog or may katanungan po. Ayan. So, thank you so much, ma'am. Meron na ring promotion ng page po. Ano nga Yes, po ma'am. ulit yun yung page nyo po? BFP Mimaropa San Jose Ayan, po. BFP Mimaropa San Jose. Dahil sa ngayon talaga yung technology po talaga yung ginagamit natin. So, napakalaking tulong po nito lalo po sa pagiging active nyo po doon na ma-spread talaga yung awareness sa lahat ng tao po. Meron po bang mga sitwasyon or cases na may mga lugar po bang mahirap pasukin? Kung meron po bang instances na yung isang lugar nagkasunog, mahirap siya pasukin? Ganun po, ma'am. Actually, marami tayo ditong area na hindi natin kayang pasukin agad. Lalo Yes. na mga isla. Hindi natin yan kayang pasukin agad na pag tumawag sila. Kaya nagkakaroon tayo ng fire brigade per barangay na sila ang pinire-ready namin na in case magkaroon ng nasunog sa area nila, handa sila kung paano nila gawin. Sila ang pumapalit sa amin bilang parang barangays ng bombero, parang gano'n. Okay po, ma'am. Ayan, nabanggit niyo po yung tungkol sa sunog, ma'am. May tanong ko lang rin po, ma'am, na ngayong buwan po ba or hindi lang po ngayong buwan ng March or nung nakaraang buwan po, February, January, meron na po ba kayong mga naitalang sunog po dito sa ating bayan ng San Jose po? Ngayon po ay may iilan-ilan na po. Nagsisimula na yung grass fire natin, especially. May mga recorded tsaka hindi na natin nare-report ng mga grass fires. Pero nagsisimula na siya at meron din mga residential fires. Pero usually po, puro grass fire ngayon kasi nga dahil sa kainitan, tuyo yung mga dahon. Kaya lagi namin pong pinapaalala yung pagsusunog natin ng mga basura. Yan na. Ang isa po sa palagi namin paulit-ulit na sinasabi na meron na tayong barangay ordinance na hindi na po pinapayagan na pagsusunog ng basura. Pwede po, meron naman ay, ang Menro po ay nag-iikot yan sa mga barangay daily. Nakikita po namin yan na dalhin lang natin dun sa dinadaanan ng Menro yung mga basura natin. Siguro naman yung mga barangays po ay may ma-allotted na places kung saan pwede nilang ilagay yung mga basura nila na dadaanan ni Menro. Kung hindi po kaya talaga at yung mga puno natin na madaming mga dahon na nalaglag, pwede naman siguro nating ibaon na lang sa lupa kung hindi talaga natin maidala dun sa pinagdadalhan natin. Pero sana, sikapin po nating dalhin. Pwede rin naman po silang magtapon dito sa likod ng gym, dyan po yung tapunan ng Menro. Pwede nilang dalhin dyan, lagay lang nila sa tricycle. At ang isa pa po na paulit-ulit namin nire-remind yung paninigarilyo po. Kasi every time na minsan nagkakaroon ng grass fire, isa po sa nagiging cause niyan, yung sobrang tuyong dahon na natatalsikan o natatapunan ng upos ng sigarilyo. Yan po, paulit-ulit po namin nire-remind ang mga tao na itapon natin sa wastong tapunan yung mga upos natin ng sigarilyo at siguraduhin natin na wala na tong baga kung itatapon natin. Dahil kahit sa basurahan natin ito itapon, pag may upos pa, pwedeng masunog din yung mga nandun sa basurahan. Kaya ingatan po natin at itapon natin sa wastong tapunan. Ayan ma'am, nabanggit niyo po na yung mga bawal po na dapat na gagawin. So, ang tanong ko po doon, ma'am, is ano po yung mga possible na parusa po sa mga hindi po sumusunod sa ganong ano? Ang alam ko po may karampatan po itong parusa sa barangay, especially po kasi syempre pwedeng magreklamo din yung mga kapitbahay nyo dahil dun sa mga usok na kasi yan yung isa sa pinag-aawayan ng magkakapitbahay eh. Yung mga bagong laban na sinampay tapos pausukan ng kapitbahay, pwede kayong magkabaranggayan yan. Ingatan po natin yan na hindi tayo makapinsala din sa mga kapitbahay natin. Yung multa, alam ko may karampatan po yung multa na kapag nahuli po kayo na nagsusunog ng mga basura ay pwede po kayong
mamultahan. Opo. Ayan, I believe na meron po kayong mga pinrepare na mga tips po, no, para po ngayong Fire Prevention Month. Yes po. Ayan, may mga fire safety tips po kami. Mababasa nyo din po doon sa Facebook page namin. Ayan, araw-araw po yan. So, yung una, lahat kami may baon. So, yung una, siguro, simulan natin sa sarili natin. Simulan natin sa sarili nating pamamahay. Una po, maglinis tayo ng ating sariling bahay at yung kapaligiran natin, yung bakuran natin. Kasi po, pag kalat-kalat yung gamit natin, lalo na mga light materials po yan. Tapos may isa lang pong nagsimula ng apoy. For example, kandila, yan. Na napaglaro ang lighter, pwede po siyang mag-cause ng sunog. At ang sunog po natin ay, ang apoy po kasi ay lumalaki ng doble every 30 seconds po. Biruin nyo po, imagine niyo kung gaano kabilis lumaki yung apoy. Una po, yun, maglinis tayo ng bahay. Pagdating naman po sa ating kusina, yung mga gumagamit pa po ng uling or ng kahoy, di ba po, pag syempre yung niluto natin, minsan luto na, may apoy pa. Papatayin po natin at tingnan natin kung nakapatay po ng maayos. Sa mga gumagamit naman po ng LPG, i-check natin lagi yung hose. Kasi po yung singaw, yung LPG po hindi po to sumasabog ha. Ang LPG po, kaya po siya parang sumasabog sa sa isip ng ibang tao. Kasi po, ito po yung pag nakulob sa isang closed indoor room. For example po, nakasara lahat ng bintana, nakasara lahat ng pinto, tapos may sumisingaw. Ngayon, pag may nagbukas ng ilaw, yun po yung magiging igniter, kaya sasabog po siya. Ngayon po, ang dapat natin gawin, pag nag-check po tayo ng hose, yung sabon po, magkanaw tayo ng sabon sa tubig, tapos ipahin natin sa buong hose. Ngayon, pag may bumubula-bula doon, ibig sabihin may butas. Ang tamang gawin po ay i-replace na po natin. Hindi po tayo dapat nagtitipid ng masyado kung ang nakasalalay ay kaligtasan po natin. Tapos po, pagdating naman po sa mga kawad ng kuryente, ayan, yung octopus connection po. Wag natin siyang, yung extension cord po, ginagamit po ito, hindi po pang permanente. Temporary use lang po ito. For example, may malayong saksakan, tapos kailangan dito talaga nakapwesto yung appliances. Saka lang po natin siyang gagamitin kasi may certain voltage lang po na kinakaya ang extension cord. Hindi po pwedeng isaksak yung extension cord tapos isasaksakan pa ng another extension cord. Ang extension cord po dapat sinasaksak lang sa main socket po. So, dagdagan na lang po ng mga Yan. Parang lahat. Ang another yung overloading, katulad ng sinabi ni FO1 Galase kanina, ang overloading po ng mga saksakan natin, kasi yung mga wires po ng mga saksakan natin minsan ay hindi kinakaya yung capacity na voltage yung sinasaksak natin. So, dapat po, yearly ay pinapacheck natin yung bahay natin, yung mga wirings sa electrician talaga. Kasi yung iba gumagawa lang siya DIY na paggawa ng mga wires kasi minsan hindi na double check paano kung nagdagdag tayo ng appliances. Tapos yung appliances na dinagdag natin ay hindi na kaya dun sa wirings o dun yung masyadong mataas yung voltage niya. So, pwedeng magkaroon ng overloading, pwedeng magkaroon ng short circuit dun at pwedeng dun magsimula yung sunog. Yun po. And another, katulad ng sinabi kanina ni FO1 Galase, yung mga niluluto natin. Kasi minsan, nakakalimutan din natin yung mga gasol natin. At especially pa nagluluto, if ever man po na magkasunog o dahil nakalimutan natin yung nakasalang natin, pagbalik natin, nagliliyab na po, siguraduhin natin na hindi natin siya gagamit, especially kapag mantika ha. Kasi meron pa tayo iba't ibang klase ng apoy. Yan yung mga sinasabi namin sa mga drills namin na hindi po lahat ng klase na nasusunog ay kailangang apulahin ng tubig. May 5 classes of fire po tayo at isa lang po doon sa klase ng apoy yung kayang gamitan ng tubig. Ibang classes po, iba't ibang pwedeng fire extinguishment method po ang gagamitin natin yan. So di ba, ang alam natin, lahat lang ng papatayin ng apoy, gagamitan ng papatay ng apoy, tubig lang. Pero hindi po tubig lang ang pwede nating gamitin. So, yun po, kailangan nating malaman yan para in case po of emergency, kasi po pwedeng magkaroon ng mas malaking damage at worst case scenario, pwede pong may mamatay pag ginamitan natin ng tubig. So, kailangan po nating malaman yan at kailangan po nating mag-ingat. So, yun, prevention is better than cure. Kaya, kailangan alam natin yung mga dapat nating gawin palagi. Ayun, ma'am, na nabanggit niyo po na kanina na hindi lang po tubig yung, pag sinabing Yes. sunog, may sunog, tubig agad yung pampaapula. Nabanggit niyo po na hindi lang po tubig yung pampaapula, ma'am. Apo. Ano po yung mga pwede nating gamitin na Alternatives. yung alternative na pampaapula?
Actually, pwede tayong gumamit ng buhangin, pampatay ng ano. Pag may apoy, katulad ng sa mga niluluto, may mantika, na yung kawali umapoy, pwede naman siyang takpan na lang. Tapos patayin lang yung ilaw, yung apoy ng stove, tapos takpan nyo lang yung kawali nyo, automatic mamamatay naman yung apoy nun. Kung sa mga wirings naman, huwag tayong gagamit ng tubig, pwede naman natin siyang lagyan lang ng buhangin. Tanggalin lang, patayin lang natin yung main switch, tapos anuhan lang natin siya ng buhangin. So, tubig at saka buhangin po pala Pwede pwede naman po. siya. No? At ano po, dyan din po pumapasok yung fire extinguisher. Pero pinapaalala po namin na ang fire extinguisher po ay hindi po kami nagbebenta. Yun po yung kasi bawal po sa amin magbigay ng, o magsabi, mag-recommend ng kung saan kayo pwedeng bumili. Kami po ay under lang ng law na kami nagre-recommend sa every establishment na magkaroon ng fire extinguisher. Pero hindi po kami allowed na magbenta ng fire extinguisher. Yan po ay masusing pinapatupad na aming municipal fire marshal po. Ayan, thank you so much, ma'am. Ano po, pag-usapan rin po natin yung karagdagan lang po na current situation na nangyayari po ngayon patungkol po sa fuel crisis po na nararanasan po ng ating mga kababayan. Kasi alam naman po natin na meron tayong mga kababayan na nag-iimbak ng mga fuel po sa kanilang bahay. Ano po yung masasabi nyo po dito? Ito po ba ay masama? Ano po yung mawawarning nyo po sa kanila para sa pag-iingat po? Ayan po. Kasi po, may standard container po tayo regarding sa pag-i-store ng mga gasolina. Kasi po yung gasolina ay Class B fire po yan. So, delikado po siya. Ito po yung apoy na hindi kayang patay ng tubig. ng tubig, okay? So, ganito. Meron kaming, di ba dati nung unang mga panahon, nung mga kabataan natin, nakikita natin sa mga tindahan, may nagbobote-bote. Pinagbawal na po yan. Kaya po ngayon, meron tayong tinatawag na TSRO o yung portable vending machine. Yung maliit po na parang gasoline station, kung napapansin nyo po sa mga liblib na liblib lugar. po. Yan. Ayun po, ay naging alternative. Since ngayon, nagmahal po talaga yung gasolina dahil sa nagmahal po talaga yung gasolina dahil sa epekto ng gera sa ibang bansa, hindi po tayo ini-encourage na mag-panic buying. Kasi po kahit naman po mag-panic buying pa tayo ng mag-panic buying, pataas pa rin po talaga ang gasolina. And ngayon, hindi po, alam niyo yun, imagine niyo po, magpa-panic buying tayo ng gasolina. Tapos hindi naman natin alam yung proper storage ng gasolina. Nasunugan tayo. O 'di ba? Nagtipid nga tayo sa gasolina, nalimas naman yung buong bahay natin, 'di ba? Kasi po may mga certain containers diyan. Meron po yung makakapal na container. Tapos kung magi-storage po tayo ng gasolina, dapat po actually malayo po sa ating bahay mismo. Like wag nating ilalagay malapit sa lutuan kasi pwede pong mag-cause ng sunog. Hindi po tayo ina-advise na basta-basta lang, carelessly tayo mag-i-store ng gasolina po. Meron po talaga dapat storage room intended po para lang doon sa gasolina. And meron pong containers. Alam po yun ng mga gasoline station kung saan dapat nila ilagay. Pero syempre, para po yung ibang tao, hindi talaga maiwasan ng kakulitan, yung sa lalaganan lang ng mga soft drinks yon, mas ano po yon, napakadelikado. Mas delikado po. Kasi yung imagine yung Wilkins lagay ng soft drinks, manipis po yon, kayang-kayang sunugin po yun ng apoy. How much more kapag may laman siyang gasolina, 'di ba? So better, wag na po na yung sa mga small residential po, wag po tayong mag-store ng gasolina kasi hindi lang po bahay natin yung pwedeng madisgrasya, pati po yung bahay ng ating mga kapitbahay. Opo. Thank you so much, ma'am. At yes, dinidiscourage po natin ang pag-iimbak po ng mga gasolina sa mga bahay-bahay po. Meron pa po ba tayong mga karagdagan, ma'am, na mga tips and paalala po? Yun pa rin po yung mga saksakan. Same lang naman po ng paulit-ulit namin sinasabi kasi yan po yung mga common causes po ng fire. At sa labas naman po yung mga open flames na katulad ng nasabi ni FO1 Calase, yung mga nagluluto rin pa rin sa kalan kasi baka yung mga baga nito pag na-sure natin na dapat na patay na ito o kaya na binuhusan na natin ng tubig. Kasi may mga incidents din po na nagkakaroon ng sunog dahil dun sa mga baga ng uling na akala nila patay na, di nagluto sila, pinabayaan na, iniwan. Ayun, yun pala, nahanginan si baga napunta dun sa light materials. So, pwedeng mag-cause po yun ng apoy. At wag po nating iiwanan yung mga bata sa bahay na unattended o wala pong mga mas nakakatanda nagbabantay. And another po yun pa rin, yung paninigarilyo po, kasi yan po talaga yung mga nagiging cause at may mga pagsusunog po ng mga basura.
Ayun, ma'am, thank you so much po. Balik po tayo dun sa may nabanggit nyo sa gasolina nga po, no? Ma'am, ano pong masasabi nyo kapag, kunyari po, ang gasolina ay natapon? Ano po kaya ang pwedeng gawin namin kapag ganong mga cases po? Ayan. So, yung gasolina po, sabi ko nga kanina at sabi rin ni Ma'am Elora, hindi po siya napapatay ng tubig. Kasi po, ang tubig at langis hindi hindi yan ang magsasama kahit kailan. So, wow, pinagtagpo, pero hindi. So, eto, ayun na, nasingit pa yun, no? So, for example, imagine niyo eto, lalagyanan, yung gasolina, tapos, binusan nyo lang siya ng tubig, lalo siyang kakalat. So, ano bang dapat gawin yung sa tanong nyo? Sa mga business establishment, since na-require naman po kayo ng fire extinguisher, makikita nyo po doon, sa fire extinguisher nyo, may label na ABC. Ibig sabihin, ito po yung 3 label na pwedeng patayin ng fire extinguisher na yon. At kabilang doon, yung Class B fire, which is yung gasolina po. So, pwede siyang gamitin. Ngayon, kung wala tayong fire extinguisher, katulad sa mga bahay natin, meron po tayong alternatives. Pwede po doon, for example, maliit lang naman po yung range ng apoy na gasolina. Kung may kumot kayo, tela, pwede pong basain yon. Dapat po, i-make sure natin na basa. Kasi po yung kung tuyo, pag tinapon nyo yung tela, masusunog lang din yung tela. Pwede po siyang, Ngayon, kung uncontrollable na po siya, dito na po papasok ang bumbero. Okay? So, dapat, kapag malaki na yung sunog, hindi na natin makontrol, tumawag po tayo sa bumbero. I-make sure po natin na ang number ng bumbero ay nasa unahan po ng ating contacts. Hindi po nasa picture lang sa gallery or hahanapin nyo lang sa page. Maghanap tayo sa search sa Facebook kung anong number na. Kasi it takes time. So, dapat yung mga emergency hotlines, nasa unahan natin, hindi number ng mga boyfriend, ng mga crush natin, okay? So, kasi hindi sila makakatulong sa oras ng sunog. Dapat ang bumbero laging nasa unahan ng numbers, ng contacts nyo po. Ngayon, ito yung main common na ginagawa ng public. Kapag nagkasunog, anong unang ginagawa? Yung normal ngayon, ha? Binibidyo. Yan, binibidyohan, nagiging biglang content creator. So ngayon, dapat i-make sure natin na tatawag muna tayo kasi sinasabi nga sa amin, lahat ng skills sa pagiging bumbero tinuro sa amin. Ang hindi namin alam yung magiging panghuhula. Hindi namin nararadar yan kung saan may sunog. So, yung responde namin, yung bilis ng responde namin, nakabase sa pagtawag nyo po, sa bilis ng tawag po. Huwag po muna tayong magla-live. Isa po yan sa fire safety tips na lagi namin sinasabi. Huwag tayong magla-live, huwag tayong, ako ang una, ako ang bida, ako ang unang nakakita ng sunog. Ngayon, kung ikaw mismo ang unang nakita ng sunog, alam mo ang dapat mong gawin. Kung hindi na makontrol, tumawag po ng bumbero. Ayun. And another po, huwag nating antayin pang lumaki. Kasi pwede tayong tumawag anytime. Tandaan po natin lagi na kapag nagkaroon ng sunog, pwede yan, katulad ng sinabi ni F1 Kalasi kanina, pwede siyang dumoble every 30 seconds at depende pa po yun sa nasusunog. Kung yung tanong niyo po kanina ay gasoline, if ever na masunog si gasoline, pag natapon po ang gasolina, pwede niyo siyang i-flashing. Lagyan niyo ng sabon para mawala yung chemical niya. Tapos brushin, if ever po na matapon yan. At kung magkakasunog po, dahil sa cost ng gasolina, pwede tayong gumamit ng fire extinguisher. Pwede rin tayong, kung maliit lang yung surface, tanggalan natin ng oxygen, takpan natin ng mga basang-basahan. Pwede rin po yan. At kapag nagkaroon po ng sunog, huwag kayong mag-atubiling tumawag sa amin. Kasi anytime, anywhere po, 24/7 po, may nakakapit ng hotline namin. Kahit madaling araw, anytime po talaga, kahit anong ginagawa namin, basta nagkaroon ng emergency at nagkaroon ng sunog, pupuntahan namin. Mas maganda po yung tumawag po kayo na hindi pa po ganun kalaki yung sunog. Kasi pagpunta namin, nandun na siya hindi na siya madaling maapula. Kasi mas madaling apulahin po yung maliit pa lang. At kahit na mawala na yung apoy, pwede pa rin kayong tumawag sa amin to check kasi baka mamaya mag-rekindle pa po yung nasunog. Kaya mas maganda kung i-check po namin yan para sure po tayo na hindi na siya magre-rekindle, hindi na siya pwedeng magliyab ulit. Mas safe na po, alam natin na safe na pwede na nating balikan yung isang lugar na nasunog. So, yun po. Ayan, so, banggit niyo na po, no, meron po kayong social media na BFP Memorable sa San Jose. Ano naman po yung hotline, ma'am? Pwede niya rin pong sabihin. Pwede po kayong tumawag sa hotline number namin. Na lang po sa lahat na nakikinig, i-save nyo na po yung contact number namin. 0915 603 1500 1550. Ayan.
1550. 1550. Thank you so much, ma'am. May katanungan ka pa po ba, Ma'am Men? Ay, nabanggit niyo po kanina, ma'am, no, na safety first talaga. So, ang tanong ko po ay, may naitala na po ba na insidente ng sunog dulot ng maling pag-store ng fuel po? So, sa ngayon, wala pa naman. Dito sa San Jose po Wala wala pa pa. naman. Ay, ayan ma'am, naalala ko ma'am, parang gusto kong tanungin to eh. Sige. Kasi ano ma'am, syempre every time na nagluluto ka, mapapansin mo. Napapansin ko kasi siya ma'am, tuwing isasara ko yung tawag dito, Tangke. tangke, yung burner po. Parang ano siya ma'am, pag kunyari off ko siya, syempre ang unang ginagawa ko ma'am, kino-close ko siya, tapos isasara ko dun sa baba, ilalak ko siya. Parang ang nangyayari ma'am, minsan ma'am, parang ano siya, yung tumutunog, parang may ano ba, yung parang may Singaw. umaapoy pa siya, ganun ma'am, na last na na nabibigla yung bigla, ganun. Sa burner ma'am, ganun. Bakit po kaya ganun ma'am? May naiiwan. Yun. Parang, Parang may may naiiwan. Baka yun siya. yung lang naiwan na gas. Kaya nga po ina-advise lagi namin na kapag after nyo magluto, kailangan nating patayin si regulator. Kasi minsan, may mga instances po kasi na akala natin napatay na natin, lalo na kapag nagpapahina lang tayo ng sinaing. Di ba, papahinaan mo muna yan bago mo iwan. Bago mo patayin. Papahinain bago iwan. Erase. Di ba papahinain mo, nagpawisan ako bigla. Papahinain muna natin yan para maininam. Kasi minsan baka nahanginan siya, namatay yung stove. may Hindi natin singaw. napansin. Pagbalik mo, hindi mo napansin na yung singaw pala ng tangke ay kumalat na dun sa bahay. Kaya hindi po namin ina-advise, di ba meron mga nag-store ng gasol dun sa ilalim ng lababo, tapos kino-close nila. So, hindi po pala maganda yung ganun ma'am? Mas maganda po kung kapag nagluto tayo, naka-open yung mga bintana, yung mga pintuan, para nandun tayo sa, hindi po siya mako-close, hindi po siya makukulob. Kasi kung ganun po ang mangyayari, katulad na nabanggitin kanina, pwede pong magkaroon ng explosion. Hindi po yung tangke, yung mismong sumasabog. If ever man po na mag-apoy yung tangke, pwede mo siya takpan lang ng basang-basahan. Patayin si regulator. Kaya po nagkakaroon ng explosion dahil na enclosed po, o sumisingaw sa close area yung laman ng LPG. Hindi po dahil dun sa mismong tangke. Kaya po lagi namin pinapaalala na isarado po natin si regulator para hindi po sumingaw. Doon sa tanong mo kanina, ma'am, baka yung mga naiwan lang po yun na laman ng gasol ng LPG. Kaya nagkakagano, kaya minsan nabibigla lang. Yan po. Kasi ma'am, medyo nakakatakot siya kasi baka bigla siyang sumabog. Hindi po, wag po kayong matakot sa LPG. Doon lang yan sumasabog sa pelikula ni Fernando Po Jr. dati. Hindi pala totoo yun, Hindi ma'am. totoo yun. Yun, ma'am. Yes, yun. Wag kayong Yan. So, fake Yun. news po pala yun na hindi pala talaga sumasabog ang mga LPG. Ang LPG po, pwede siyang sumabog pag naabot niya na yung BLEVE na BLEVE, yung Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion, o yung kasi yung LPG tank natin ay design para, di ba sobrang kapal nun? Para sa mga maiinit na surface o sa mainit na area, pag sa pagluluto talaga yan. Hindi siya sasabog basta-basta hanggat hindi niya naaabot yung maximum boiling point ng tanke mismo. Kaya kung makita man kayo na biglang sumingaw yan, wag po kayong matakot. Mas matakot kayo kung sumingaw yan at hindi niyo nabigyan ng proper ventilation yung lugar. Yes. Yun po. Ayun, sana marami po tayong natutunan kina ma'am po, no? Ang pinaka-last question po namin is, ano po yung message nyo po sa mga kababaihan ngayong Women's Month? Biglang biglang Dahil naka-purple. saan po tayo ng time eh. Naka-purple kasi sila ngayon eh. Yan. Sige po. Ano po yung mensahe po natin sa kanila? So, ang message po namin sa mga kababaihan, kapag alam mong tama ka. Tama ka. Joke lang. Hindi. So, ang message namin sa mga kababaihan ngayong Women's Month, alamin natin ang mga karapatan natin bilang babae. Okay? Hindi tayo dapat nagpapa-abuso. Hindi tayo dapat nagpapa-under sa mga pang-aabuso ng mga opposite sex po. So, bilang babaeng bumbero po, ipinapabatid lang namin sa inyo na ang gawain ng isang babaeng bumbero ay kung anong ginagawa rin ng lalaking bumbero. So kami po, magkakaroon po kami ng mga programs
Ito na po, isa na po ito yung radio guesting ngayong Women's Month po in relation din po sa trabaho namin. Katulad nito, nakikita nyo po kami, lahat kami ay naka-purple. Yes. Mga babae. Ayan. Ubeng-ube ang kulay. So, ayan, isa po to sa part ng Women's Month celebration ng Bureau of Fire Protection po. So, ayun po. Ayun. At tandaan po natin lagi, lahat ng mga kababayan, hindi ka babae lang, babae ka, na kaya mong gawin lahat kahit na gawain panlalaki. Kasi once na mapasok ka po sa uniform personnel, ikaw ay mag-isang bombero, police, kung ano mang pong ahensya, ano mang bureau, ay lahat po na ginagawa ng lalaki, ginagawa din po namin. Kasi minsan may nagtatanong sa akin, oo, sa office ka lang ba? Tumatakbo ka rin ba kapag may sunog? Nakaranas ka na rin ba pumasok sa... Yes po, lahat po ng mga ginagawa ng mga kasamahan naming lalaki, ginagawa din po namin. Nagda-drive kami ng truck, so may responde. And ano lang po pala na ang Bureau of Fire Protection po ay hindi lamang sa sunog. Kami po ay may responde din sa mga na-aksidente sa daan, pag may nalunod, kung ano man po, kasi kami po ay well-trained medical personnel na rin, na kasama po sa mandato ng Bureau of Fire Protection ang mag-responde po sa malahat ng mga na-aksidente. Kaya kung nakikita niyo po, may ambulance na rin kami. Yun po ay type 1 ambulance. Kapag dinampot po namin o napuntahan po namin yung isang na-aksidente, nagbibigay po kami ng paunang lunas ng first aid. Doon po sa ambulance namin ay complete po na yung gamit namin. May mga oxygen po kami doon. And pang first aid, kaya bago po makarating sa ospital, na gamot na po siya o nabigyan na po siya ng first aid. So, yun. So, kaya po tayo mga kababaihan, Lavarn. Lover lang. Kayo po, Laging ma'am. din tatandaan ng mga kababaihan na empowered women, empower the world. Yan. Sobrang galing. And wala na po tayong masyadong oras. Hihinga na lang po namin kayo ng mga paalala pa po ngayong fire prevention. Fire prevention. Ayun. So, yun lang. Nasabi na namin yung halos lahat ng paalala namin. So, ngayong Fire Prevention Month, ito po yung intensified fire safety awareness campaign po ng Bureau of Fire Protection. Since sabi nga kanina, ito yung buwan, ito yung magsisimulang summer season. Ito yung buwan na pinakamainit. So, lagi tayong mag-iingat, yung mga narinig nyo sa amin, isa puso po natin. Wag lang basta lang napakinggan. Tapos po, gusto ko lang po isingit to ha. Kami pong mga taga Bureau of Fire Protection, San Jose Fire Station, may mga inilatag kaming activities. So, ayun po, isa po doon yung magiging outreach program namin sa barangay na Ibuan ngayong Saturday. So, kami po ay pupunta doon sa mga liblib na lugar doon sa Naibuan to extend help po sa kanila. Ito po ay flagship ng aming butihing Fire Senior Inspector Rogelio O. Cabalse. So, part din po ito ng aming Comres. Ito po yung Community Relations Week. Ngayong March po, napakadaming sineselebrate ng Bureau of Fire Prevention Month, Women's Month, saka Comres, Community Relations Week po. So, makikita nyo po kami bilang bumbero na hindi lang po pumapatay ng sunog. Kami po ay tumutulong din po sa ibang tao. Ayan po, wala na po tayo. Gusto pa po sana nating maraming discussion pa with BFP po, no? Kaya lang kulang na po tayo ng oras. May mga babatiin po ba kayo? Babati na lang. Babati na lang po tayo. Yun. So, muli po, mula po sa San Jose Fire Station, binabati po namin ang aming Municipal Fire Marshal, Fire Senior Inspector Rogelio Cabalse Jr. na napakasnappy po ngayong buwan ng March at buong buwan naman po ang aming Deputy Fire Marshal, Senior SFO 3, UPLB Ingson, ang aming Chief Admin, si SFO 1 Norly G. Santos, ang aming pong Chief Operations, Fernando A. Gallinero Jr., ang aming pong Chief EPSES, na napakasnappy rin, si FO3 Ralph Jandy Perino. Ang dalawa po naming team leaders, si FO3 Joel R. Wadjong at FO2 Alfred R. De La Cruz. At sa lahat po ng kasama namin, lalo na dito po sa OPSEN, nakasama namin dyan na busy-busy din, ang amin po mga inspectors na nag-iikot po sa lahat ng establishment dito sa ating lugar para ma-ensure po na ang bawat establishment ay safety at sumusunod po sa RA 9514 ng Fire Code of the Philippines. Sila lamang po at binabati ko yung anak ko. Hi, anak. Yun lang. Kayo po, ma'am, baka may babatiin pa po kayo. Binabati ko lang lahat ng mga kababaihan. Very short. Ayun. Kayo po, ma'am. Ayun po, binabati ko po yung aking anak na si Faisal, yung mga tita ko po, saka yung Ayun, baka may babatiin pa. si Aguilar po, de los Reyes. Batiin ko na rin yung dalawa kong anak, si Farah Magdasal, saka si Freya Magdasal. Ayan. Thank you so much, ma'am. Ayun, so,
para sa update lang po, balikan lang po natin yung mga contact po nila. Linawin ko lang po na 0915-603-15505 po. At maaari 1550. Ayan. Thank you so much. Ayan, at pwede din po kayo mag-message sa kanilang Facebook page. BFP ang Mimaropa, BFP San Jose. Mimaropa, San Jose. At yan po, sana po marami po tayong natutunan ngayon sa ating mga bisita sa Bureau of Fire Protection. Maraming salamat po, ma'am, sa pagsama niyo po ngayon sa ating programa. Hindi na po tayo kulang na pa kasi tayo ng oras. Magpapaalam na po tayo. Maraming po salamat sa lahat po ng mga nakinig sa atin ngayon sa ating Facebook Live at sa radyo natin, San Jose. Oras po natin, 11:43.